sa tanan. Magapong ko ang tanan palihog. Salamat gid sa pag-introduce sa akon, Brother Noe. Maayo lang ang ngalan ko sa Facebook. Amo mangyapon sa tudtuod kong nga ngalan. May basi ko i-introduce ko bala sa ngalan ko sa Facebook man. Mamangkot ako sa inyo sa subong adlaw. Sino diri sa inyo may mga negosyo palihog bayaw abisang kamot? Okay, do ilisipon iban hindi magbayaw kay huya sila utangan. Okay. What is the most significant trait you look for when choosing a business partner? Sa pagpili sang partner sa negosyo, ano gidyaya ang pinakamaayo nga trait or kinaiya sa pagpili mo sa business partner? So, sabton ta na karon sa sini nga mensahe. Ari kita sa gihapon sa aton nga theme, stewardship in worship, returning what belongs to Him. Ginabalik ta kung ano ang iya sang aton nga Dios. Sang nagligad, gintunaan naton sa word nga stewards ang letter S. Kung nadumduman ninyo nga dapat ta ibalik sa Dios ang Sabbath day. Ang adlaw nga para sa iya. Kay ti iya na iya. Subong tunaan ta ang letter T. Anong letter T? Bawdo medyo ni sa sensitibo ini siya nga bagay. Letter T, butya silingon, tithing. Ina balang ginabalik ta sa Dios ang iyaman, pero sa porsyento nga ginapangayo niya sa aton. Basahon naton liwat ang Matthew 22 verses 17 through 21. Basahon ta abisang balos-balos. Unahan ko sa verse 17, kamudason 21 magadungan kita tanan. Verse 17, tell us therefore, what thinkest thou? Is it lawful to give tribute unto Caesar or not? Shew me the tribute money, and they brought unto him a penny. Begin. They say unto him, Caesar's. Then saith he unto them, render therefore unto Caesar the things which are Caesar's, and unto God the things which are God's. So tunan ta subong adlaw kun ano gid bala ang butang nga iya sang aton nga Dios. According sa Old Testament, ang butang nga iya sang Dios makit-an man naton sa Leviticus chapter 27. Verse number 30, silinga diri, and all the tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy unto the Lord. Now, siling sang iban ang tithing sa Old Testament lang na iya, subong New Testament na, hindi na applicable subong. Kay ti gina-state manila diri sa verse, kita mo, tithe of the land, seed of the land, fruit of the tree. Ti subong niya, wala naman tayo gatanom. Hindi tanan nga tao nagatanom. But sa Old Testament, makita niyo nga kung nabudlayan ka mo magdala sa ihatag niyo sa Dios, ginambalyaman diri, pwede niyo nga himuon na lang nga kwarta. Now, basi matingala ka mo si pastor nga gawali na ni parte sa kwarta. Gusto ko ni iwali para maintindihan naton tanan kung paano kita i-bless sang Dios paagi sa pagbalik naton sang iya. Silinga diri, if a man will at all redeem out of his tithes, he shall add thereto the fifth part thereof. Silinga kung hindi iya mahatag ang iya sang Dios, hulamon niya anay, pwede man. Pero pagbalik niya, may ara na sang tubo, interest. Verse 32, and concerning the tithe of the herd or of the flock, even of whatsoever passeth under the rod, the tenth shall be holy unto the Lord. Siling niya ang 10% iyagid na iya sang aton nga Dios.
So ang tithe is God's 10% share of profit in your business partnership with Him. Mga muyo kita anay sa siningation. Amay namon nga langit nun, we thank you, Lord, sa pagtipon sa amon sa siningadlaw. We thank you, Lord, nga nakita namon ang mga kauturan sa nawong kag makaupod namon sila sa pag-fellowship kag sa pagpamati sang imo nga pulong bisan pa Ginoo sa pagdayaw sang imo nga ngalan paagi sa mga ambahanon. We thank you, Lord, sa mga matahom nga ambahanon halin sa choir and special number nga amon nabatian. Ini Ginoo nagapahumok sa amon tagipusoon kag nagaminister sa amon nga kabuhi. Lord, I pray nga sa sini nga adlaw buksan mo gid ang amon hunahuna kag tagipusoon nga ang imo pulong maging klaro sa amon nga tanan. Kag matudluan ang amon nga kabuhi so that mabag-o namon ang amon nga mga kinaiya and bad habits pakadto Ginoo sa pagiging new creature nga imo gina-ekspektar sa imo nga mga kaanakan. And Lord, gabay pa matudluan mo kami sa imo nga pulong kag ang amon kabuhi maga-change from glory to glory so that we may glorify your name. Ining amon pangamuyo Ginoo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Ang title subong sang aton nga mensahe, Tithing to Our Faithful Business Partner. Nagahatag kita para sa aton nga faithful business partner. So part 2 ini sang aton nga series. Naulantawan niyo bala? Ang aton nga Dios amo ang pinakamaayo nga business partner. Sa diri sa mga naganegosyo kag nagapadalagan, nagamanage sang ilang nga negosyo. Sa inyo abi pamatsyag ilisipon lang gid nga mga taho or business partner nga makita mo nga faithful sila sa pagpartner sa aton. Pero sa sini nga mensahe matunaan ta nga ang aton gali nga Dios amo gid ya ang faithful business partner. So nga kinahanglan ta maghatag sa iya sang ikapulo. Number 1 point, may tatlo kita ka punto diri para mag-progress ang God's ministry. Para mag-progress ang God's ministry. Now, kung familiar ka mo sang sini nga picture, maintindihan niyo kung nga kinahanglan kita maghatag sang tithes naton sa aton nga Dios. Para ang hilikoton sang Dios magauswag. Siling diri sang Malachi 3:10, bring ye all the tithes into the storehouse. Siling sang iban nga wala gapati, ti sang una pa na iyang storehouse. Subong wala naman storehouse. Batlantawa anong iyang resulta? Nga kinahanglan ta dalon ang aton ikapulo. Ang iyang result, that there may be meat in mine house. Ano ning iabot silingon? Para may pagkaon sa balay sang Dios. Tuod wala naman ta storehouse, pero may balay naman ang Dios subong. Amo na ang simbahan naton, ang aton tilipunan. Kag sa sulod sang tilipunan sang Dios, may mga nagaalagad na dira, may mga nagakaon, no? Ang mga pastor, mga manugwali, Sunday school teacher, mga singer, ginagutom man na sila. Amen? Mga naga-soul winning, kung may ga-soul winning diri, nagalingin man na ilang ulo kung hindi makainom tubig, kung hindi maka-vitamins. So, ang hilikoton sang Dios, mapadalagan kung kita nga mga anak sang Dios maghatag sang parte sang aton nga Dios sa aton. Ang iya nga parte sa aton, sa bilog ta nga ginansya, 10% ang iya, according to sa may Leviticus. So, para inigali mag-progress ang hilikoton sang aton nga Dios. Diri sa may 1 Chronicles chapter 23, himuunta ini nga example. Sa Old Testament, siling diri sa may verse number 3, lantawan niyo bala kung ano kadamo ang mga alagad sang aton nga Dios
sa templo sang una. Verse 3, Now the Levites were numbered from the age of 30 years and upward. So 30 anyos, pakadto sa ibabaw, below 30, hindi pwede. And their number by their polls, man by man, was 38,000. Makon mo ang gaalagad sa sulod sang templo, 38,000 ka mga taho, of which 24,000 were to set forward the work of the house of the Lord, and 6,000 were officers and judges. Moreover, 4,000 were porters, and 4,000 praised the Lord with the instruments which I made, said David, to praise therewith. So kung totalon mo ni, ginbahin-bahin, may ara nga 24,000, ginbutang sila sa work of the house of the Lord. Nagapaninlo, nagapanilhig, nagapanrapo, o kung ano-ano pa dira ang mga buluhaton, nagaihaw, nagaluto. Dira sila sa may templo sang Dios. 6,000 were officers and judges. Ara sila sa pagpangulo, administration. 4,000 were porters, and 4,000 praised the Lord with instruments. Mga musicians ini sila. O sari-sari gali ang mga buluhaton sang Dios, kag sila 38,000 nagakaon ini sila. May mga pamilya ini sila, may mga kabataan. Kung kaysa galain ila pamatsyag, kinang lang mag-inom sang bulong, vitamins. So pamangkot mga kauturan sa aton. Amo sini. Sa aton nga hilikoton sang Dios, kadamo kita sa mga kinanglanon para mag-progress ang hilikoton sang Dios. Gusto niyo man sa aton nga church magnami aton nga sound system? Gusto niyo man sa aton nga church magpungko kamo dira komportable man sa dason? Amen? Gusto niyo man sa aton nga church sa dason mabulubugnaw ang inyo pamatsyag? Amen? Amen. So kung amo sina, balaan nyo na ang inyo nga obrahon. Sa mo man lang nangyabot silingon, may mga balaydan kita sa internet, may mga balaklon kita nga mga camera nga maayo, may mga improve kita nga mga, ano to gani improve ta ma'am? Ang mixer, ano pagid? Kadamo. Gusto taman nga daw hindi mayabok ang aton nga simbahan. Gusto taman maging presentable. Gusto taman tani mang-invite to sa mga do professional kag may mga ara-ara kag do hindi man ta mahuya nga dalon sila sa aton nga church. For the progress sang aton nga ministry kag ministry sang aton nga Dios. Amo ini ang ginapatuman sang aton nga Ginoo. So paano ini mag-progress kung wala kita nagasuporta sa hilikoton sang aton Ginoo? Proverbs 3 verse 9. Honor the Lord with all thy substance. Paano kita magtahod sa Dios? Saling niya, sa tanan naton nga ginansya, may ara parte or bahin ang aton nga Dios. And with the first fruits of all thine increase. 2 Corinthians 9, ang tawan niyo ni Bla. Now he that ministereth seed to the sower, both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness, being enriched in everything to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God. Kung may ara sang mga nagahatag, kag nagasuporta sang pagkaon sa mga nagaalagad sa Dios, siling sang pulong sa Ginoo, may mga taho ina nga malambutan sang aton ginahatag sa Dios. Iban sa ila maluwas, iban sa ila mapasalamat sa aton nga Dios, iban sa ila mag-grow kag magtutom sa aton Ginoo. Iban sa ila mag-alagad man sa aton nga Ginoo. So para na gali sa pag-progress sang hilikoton
sang aton nga Dios. Sino hulaton ta? Si Mayor Triñas? Mayor, ga church kami diri, buligi kami di, sponsori abi ang amon nga feeding program. Mayor, sponsori abi ang amon nga evangelism. Ang amon abi nga sound system, amon nga aircon. Gob, o kung, abi padala diri inyong hindi na sila ya. Ang gamiton sang Dios, ang mga anak sang Dios nga iya gina-bless. In Mark chapter 12, siling ni Jesus, ginatempt nila si Jesus nga dakpon kung maghambal si Jesus ang sala para ma-accuse nila ang Ginoo. Siling nila, Lord, Master, sakto ba lang nga maghatag kami kay Caesar sang tax? And then siling ni Jesus, dalaan nyo na dabi ang coin. Ginatag nila kay Jesus ang coin. Siling ni Jesus, paghatag nila, who is this image and superscription? Siling niya, sino ini itsura ang makita nyo diri sini nga coin? Siling nila kay Caesar. And then siling ni Jesus, ibalik nyo kay Caesar ang mga butang nga iya ni Caesar. It means, hatag kamo tax sa gobyerno. Pero gindugang yapagid, kag ihatag niyo man sa Dios ang mga butang nga iya sang aton nga Dios. Anong iya sang Dios? 10%. Para sa ano? Progress of God's ministry. Paano magdalagan ang makina kung wala gasolina? Amula na kasimple mga utod ko. For progress of God's ministry. Ikaduha. Prosperity of the tithe payer. May tatlo lang kita kapunto. Ang ikaduha naton nga punto, para mag-prosper ang mga nagabayad sang tithe sa aton Ginoo. Nga tithe payer diri, because ang 10% na nga ginahatag ta sa Dios, hindi ta na ginahatag sa Dios. Iya na siya. Ginabayad ta na sa iya. Do parehas na bala nga nagabayad kita sang kontador naton or electric bill naton. Ang electric bill naton ginagamit ta na antes ta magbayad. Subot silingon ang Dios nag-bless na sa aton, ang nabaton ta 10%, amo lang ang ginabalik naton sa iya. So kung ginahimo naton ina, i-prosper kita sang aton nga Dios. Verse number 10, Malachi chapter 3. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts. Siling sa Ginoo, testingin niyo ko. Prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing. Siling niya, kung testingan niyo ko, kung hindi ko pagbuksan ang bintana sang langit, kag bubuan takamo sang pagpakamaayo. That there shall not be room enough to receive it. Gusto nyo na eh? Mayara iban nga ginagamit ini kay lain ilang nga motibo. Gusto nila ya maghatag kay ang maangko nila amo lang ni. Badak tuli hindi gidya nila ya palangga ang aton nga Dios. Mas nami kung nagahatag kita sa Dios kag naintindihan naton ini tanan nga nagabalik kita sang 10% sa iya. Number 1, para mag-progress ang iya hilikoton. And number 2, ang balik sa aton, i-prosper niya kita. Wala na sang room, sang blessing nga ihatag or itaguon naton sa ihatag sang Dios. Lantawan niyo bala si Job. Imo unta example si Job. In Job chapter 1, nakita niyo there was a man in the land of Uz whose name was Job. That man was
perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. Magambal ikaw nga perfect and upright sa inyo, abi. Dala na dira ang pagsunod sa mga mando sang Dios or wala? Included na dira. Because ang word nga perfect means complete. Butsulingon, ini nga taho, kompleto niya, ginasunod ang mga mando sang Dios. Included dira ang tithes. You see? Wala pa ya sang 10 Commandments, wala pa ya nakahalin ang Israelites sa may Egypt, ginapractice na ninilaya ang tithes. Lantawan niyo si Abraham, naghatag siya, tithes kay Melchizedek. Sang una, pag niya, ginapractice before sang paghimo sang nasyon sang Israel. Naulantawa nga naging perfect and upright sa verse number 2, his substance also was 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, 500 she-asses, very great household, so that this man was the greatest of all the men of the east. Perti sa iya kamangganon. Kag siling 3 verse 10, siling sang panulay sang yawa sa aton nga Dios. Has not thou made an hedge about him? Si Job na nagasimba lang na sa imo kag faithful kay ti gina-bless mo sa, kag gina-proteksyonan mo sa, ginakudalan mo sa, and about his house and about all that he hath on every side. Thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. Nga amuni ang pag-bless ng Dios kay Job. It is because ini nga taho naghatag sang parte sang Dios sa iya nga kabuhi. So diri gali sa paghatag tagali sang ikanapulo nga bahin sang Dios sa aton nga kinitaan, naga-prevent gali sang pag-curse sang Dios sa aton nga kabuhi. Kaya di ba, kung mabasa niyo ang the book of Malachi, anong balsang Ginoo, i-curse niya ang nagapangawat sa iya. Ang inyo na nga mga tinamnan, antes nyo anihon, puraw sang mga kinaunan, nga hindi nyo man mapuslan, saling sang Ginoo. So, amo ini ang mag-prevent sang curse sang Dios sa aton. Hindi lang amo na, bubuan niya kita sang continual blessing. Ang blessing sang Dios, sigihon niya sa aton nga kabuhi. And protection of health, property, and possession. Imagine nyo na bala. Kung naga-business ikaw, gusto mo proteksyon, bayad ka to sa pulis. Matag ka to lagay chip, ari chip po, 10,000 kada bulan. Bayad ka sa LTO. Mga traffic aid o ariyo, 10,000 kada bulan. Kung mag-violate ang akon ng mga salakyan, hindi pagdakpa. Hindi bala mo na. Damo ko kilala. Even Christian, ginahimo na nila. Hatag sa LTO, sa ilang nga chip, para kung may mga salakyan sila nga dalakpon, pabayaan. Proteksyon. Imagine, magnegosyo ikaw, kag magmasakit ikaw. Pila bayad mo sa doktor? Check up. Pila bayad mo sa bulong? Pila bayad mo sa laboratory? Ano pagid? Proteksyon sa property, possession. Sino maga-protect sang imo balay, sang imo nga budiga, kag sang imo nga mga tinago? Imagine na kung magbayad ikaw sa insurance. Kung ano ina kadako. Pero sa aton nga Dios, siling niya, bahala ka mo, porsyentahanay lang ta. 10% akon, 90 ang inyo sa ginansya. Ako na bahala, mag-prevent sang akon nga curse, i-bless ko pa kamo nga magdako inyo ginansya, and then i-protect ko ang inyo nga health, property, and possession. Sa inyo, abi, good deal
or bad deal? Sa inyo, abi, ano ni siya nga deal? Win-win? Win-win, ini siya nga klase nga deal. And, masubo, kay kadamo sa mga Christians sa aton, wala nila ma-realize ang ini nga bagay. Din gakaputo ato negosyo kung magmasakit kita. Din nagakaputo ato negosyo kung scam kita. Pero sa aton nga Dios sila nga ako bahala tanan dira. Insaktuha lang kag maging honest ka lang sa akon. Do pares ni balaho nga ang Dios aton business partner kita diri sa dalom. Okay? Siling sa Ginoo okay ako maghatag sa imo kaalam sa pagnegosyo. Providean ko man ikaw, i-equip ko ikaw, nga magsagad ka sa skills. And then, tagaan ko ikaw connections. Hala, i-connect ka to sa mga kilala ko. Makonect ka to sa mga bata ko nga iban nga makadil nimo. Kag maglapta pagid ang imo nga ngalan kag negosyo. Gaan ko ikaw sang customer, kliyente. And then sila yung sa Ginoo, more opportunities ihatag ko sa imo. Hindi lang amo na nga negosyo, dugangan ko pagid sang iban kag bag-o nga mga negosyo ikaw. And then sila yung sa Ginoo, proteksyonan ko ikaw, and then tagaan ko ikaw sang wisdom para hindi ikaw maintuan. Hindi ikaw maintuan. Tagaan ko ikaw sang wisdom para maghimo sang insakto nga desisyon para hindi dula imo nga mga kwarta. Na-realize ko ni bala, sang ginatunaan ko ni, kaya mo ni lesson namon sa Tuesday class. Sang nagliligad nga week, mapa-change oil ako. And then, siling ko, magpa-change oil ako. Ang balaydan ko sa may Toyota, dito sa may Haro, 24,000. Change oil. Check up na tanan. Nag-approach ko kay Brother Alvin, sila nga, Pastor, digto sa amigo ko. Nagpakadto kami digto, kabalo ko mo, pila kon ginbaydan, 4,500. Pila ako na save. Sobra 20,000. So, ang Diyos nagahatag sa aton wisdom, amo na nga, makasave kita. Makasave kita. Kung hindi nang Diyos maghahatag wisdom sa ato, nalaabi ta ginansya ta, ginakupitan ta ang Diyos, pero ang gasulod sa aton bulsa, gaawas man gyapon. Isaga kadto sa bulsa ka doktor, isaga kadto sa bulsa sang iban nga mga tao kay intuon kita nila. And then sa nagligad, no, sa Heartman, kinanglan to islan ang mga boxes kay ginaanay na. Ginahawa man taman ka panumdom kung paano ini makasave sa material kag time kay ti kon kada aga ginagamit inayay mag-dialysis. Ti karon kon mag-ubra ka damo iabok, pintahan mo pa dugay-dugay pa, mabakal ka pa pinta, mangita ka pa pintor, maliha ka pa, kadugay pa. Lapit na lang ang deadline. And then nangamuyo sa Ginoo, ay si Damian malanggali ang makasulbar. Namangkot ko siya, ano ang material nga maayo nga hindi pagkaunon sa anay, kag waterproof siya, kag hindi ka na magpinta. Sila nga ang HMR, sir. Okay, sirit diyon, ngita, ang puti na saya iyang nga side by side, puti, finish na kag sa sulod, do PVC. So, amo to ginhimo nga box, pagtapos, hindi na kinanglan pintahan. Pwede na gamiton dayon. So, nakasave ikaw time, nakasave ikaw sang kwarta, nakasave ka pagid sang labor. Ti wisdom ang ginahatag sang Dios. Hindi ko kinanglan magpalakas sa iban nga mga tao or lagson to ang mga transaksyon, kinanglan ko lang maging honest sa parte sang Dios sa aton. Amo ning gina-provide sang Dios, siling sa Ginoo, ikaw lang labor. Okay, ka-i-bless ko ikaw. Sa tanan mo nga nagginansya, 10% lang akon. Porsyentahanay lang ta. Ang bilin siya na, ang 90%, ti imo. Ti sa inyo, abi, good deal or bad deal? Pero ti, hindi ka nami. Kaya ini nga business partner naton, hindi ita pagintuon.
Di ita pagintuon, di ita pagskamon. Nantawa diri sa may 2 Corinthians 9. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. Ang magsabog sang halos-halos, magaani man sang halos-halos. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. No, may lesson kita nga ma-learn diri. Ari, verse 7 anay. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Now, amo na yung ginahambal sa iban. New Testament na tasubong, pastor. Hindi na naiya ang tithing required subong. Kaya ti ang dapat lang niya, grace, purpose, giving. Kung ano lang niya ang gusto mo sa imong heart. Nantawabe, verse 6. He which soweth sparingly shall reap also sparingly. Soweth bountifully, reap also bountifully. Hindi ni percentage ang pag-bless ang Diyos sa aton. Nantawa, ang sabog sang halos-halos, anong resulta? Halos-halos, percentage. Soweth bountifully, reap bountifully. Percentage. Di na nagalay ng percentage. Sa tithing. Sa aton nga Diyos. We don't have freedom of consequence. Wala kita, magambal kita nga, pag gusto lang ko ya. Pero sa lang sa Ginoo, wala ka freedom kung anong konsekwensya ng iatag ko sa inyo. Dari naman sa verse number 7, we have freedom of choice. Ang aton freedom, among paghatag. Among aton freedom. Verse number 8, consequences of our choice. Anong consequences sa aton nga choice? Ang Dios, kasarang, sang tanan nga bugay, nga ipaupod sa aton, and always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. So, silingon kung honest kita sa Dios, then ara man ang tanan nga bugay, ipaupod sang Dios sa aton. Na kung maintindihan pa ni, nga ang Dios gali, nag-bless sa aton, nag-protect sa aton, ang pamangkot, hindi ikaw maging cheerful giver. Kung intindihan ta nga ang Diyos ma-protect sa aton, mahatag sa aton wisdom, mahatag sa aton kliyente, mahatag sa aton opportunity, hindi ka bala maging cheerful giver sa aton nga Diyos. You will be a cheerful giver sa iya. 1 Corinthians 16:2. Sila nga Diyo, upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store. Sila nga sa adlaw sang Domingo, kiti Domingo to ilang tabuay, sila nga let every one of you lay by him in store. Dapat na prepararya ng iyang ihatag as God hath prospered him. Ang question, porsyentuhanay o kung pagustuhanay? Sila nga as God hath prospered him. Kung ano ang pag-prosper sang Dios sa imo, amo man ang ihatag mo. So it means nga percentage giving gyapon. Ang minimum 10%. Maghatag ka more than 10%, sino mangakig? Alang-alang mangakig ang Dios. 10% lang ang ginalimit sang Dios sa aton. Kung sobra ihatag ta, ti bahala na iyang Dios mag-bless sa aton kung paano ya kita i-bless. Mga utod, sa subong naman nga adlaw, mamati kita sang utod naton nga maga-testimony kung paano ang Dios nag-bless sang iya nga kabuhi nga halin sang una ayawan siya pangita trabaho. Hasta nga nagtugyan siya sang iya kabuhi sa Dios, kaginsunod ang Dios, kag kung paano man ang Dios nag-bless sa iya. Pangabayon ko, si Brother Jomar
Celis sa paghatag sa iyang personal testimony. Sound check. Mayong aga sa inyo tanan, no? Ako gali si Jomar. May business kami pero hindi magindi kinya business. May business kami nga vegetable. Para lang sa San Juan kung gusto yung magbakal, ara lang da kadto lang mo diyan San Juan, no? Iyan ko niya kabuhi, no, sang 2015. Kami nga mag-asawa. Siguro iba na kay balo naman sinisamon niya kabuhi nga duwa. Sang gabuso nga akong asawa 2015. Nalipay ko tama kay Makulor, thank you gigingan mo kami sang nga nagibusong sisawon. Pero inatanan gali, no. Bilang isa ka Kristohano nagali, tapos nagbalik ka sang imong bisyo. Ang Ginoo gali man sa ato, nagahatag man sa sing may hatag man siya gali nga hindi kalipay sa aton bla. Si Sawaon 2015 nahulugan si Sawaon. Kay isang time nga damo ko na niya obra, nagi-obra ko sa nga manuglakat na tani ko sa Tarlac sang time nga kay dito ko maobra sa Tarlac bilang steelman. Pero ato wala atong ginatag ka Ginoo sa akon sang time nga manugawad na ko sang ticket. Amo tong time nga si Sawaon gali kagindala sa ospital, nahulugan si Sawaon. Kag sa malipot nga istorya, ara kami gistar sa to sa Kalaparan, kag siguro may gamay lang nga problema man sa iyang brother. Kami ni Sawaon, naghalin kami dito sa balay kaugangan ko. Sang time nga nakita ko asawa ko lang, gaybi siya. Tapos balyaga sa akon, galalap ta itong gamit, sandiin lang kami gistar nga duha. Tiyang ba ko siya, ginawid ako sa kamot, ako mga muyo tanga duha. Gaybi ko nga pagapangamuyo sa Ginoo, bako Lord, subong ikumit ko akong tagipusoon para sa imong magsunod. Isawawon, kita ko sa gaybi, sambalya. Paano kita makasurvive sa sininga problema? Makabala ka kiti. May Ginoo kita sa ato niya kabuhi. Nangamuyo kami nga duha nga ni Lord yan mo kami sang bisan gamay lang para mistaran kami patindugan naman sang lupa. Kag nangamuyo kami nga duha, ginsabat ato sang Ginoo, utat mga 2 months, nakabakal kami sang dira lang sa tupad ni Pastor Ivan. Salamat man sa kabuhi ni Pastor Ivan, ginbuligan niya kami nga nakabakal kami didto. Kag hindi lang na problemahan ko pa daan, ara pang mangod ko gesula. Tapos bla kabudlay samon kay bialawat sa ako pagapalawan sa iya. Tapos ang mabudlay pagid. Wala pagid ko daan obra. Ang bakulord gay ko sang ako niya nga maobra. Ingaan niya kami nakapaobra kami tricycle dito gabi ko gabi. Hasta ni na mag-aga na ko nga biyahe. Na-survive na among tadadlaw balon sang sawa, balon sang utod ko. Kag kay Mrs. pag-abutan 2016 na 2017 nakapaobra kami sang balay dira man sa tupad ni Pastor, napaobra namon ang balay namon. Kag ang sa time na 2017 dira man na si Rosy Dingli nagbusong sa liwat. Kag dira na si Nice nga kabata ami kay Nice. Aba ko Lord, salamat gid sang tanan-tanan niya kayo mo sa akon nya kabuhi. Ambal ko, pagid ang maayo Lord, gapangamuyo ko nga gabay Lord nga gaamo ko sang business. Bisa na mo sang tabo sang 2017-18, gin prosecute man kami sang paras namon nga utod bilang isa ka Kristohanon. Do ano bala ka budlay sang kabuhi mo bilang Kristohanon, i-prosecute ka, damo kami nagyan nga duha mga kasawa. Pangamuyo bisan ni kay man kami nga duha mangyapon sa pagpangamuyo. Kung paano mo masurvive lang mga problema sa amon nya kabuhi. Amba ko Lord, kung gaano ko sang business, ihatag ko para sa imo. Naghatag ko sa Ginoo, gamay lang ginahatag ko sa iya. Tapos ang ginatag man sa Ginoo simo, kung gamay gali hatag sa Ginoo para sa iya, ang ginatag man sa Ginoo simo, gamay man gali ang ginabalik niya simo. Amba ko Lord,
pag-abot ng 2019-20, nag-pandemic. Grabe yung pandemic, grabe tong pandemic. Pero providean niyo mo kami sa Ginoo kag naging maayo mo niya business. Amba ko Lord, kay isang time nga na, ti wala pa nimbahon, wala offering, anong maayo man, amo na bala. Pagbalik pa nimbahon sang 2021, 21 naging pastor no. Amba ko Lord, ang offering ko sa una dugangan ko. Gindugangan ko. Tapos ang income ko, ang una, gindugangan man sang Ginoo. Bali do gindugangan niya. Amba ko Lord, salamat gid kay gindugangan mo nga mo niya ano nga income. Nagabot ang 2021, nagdaw na nga mo niya business ni Suwaon. Grabe ako niya problema. Gahibi ko kay maku dumano ko bukoy Bradyo Mari ga drive ko nabi guro ni Brad Imos lakan ni bunggo ko ni ay. Ang nablat ito galingan ang ulo ko. Kung paano ko bla mano tanan, paano ko ma-survive ang ginatag ka Ginoo nga challenge sa kunya kabuhi. Kay budlay-budlay gali katama kun gaan ka sang Ginoo ang challenge sa kabi pun pangamuyo nga pun pangamuyo siya nga hindi ako maguntat para sa iya nga ministry kag buluwaton. Amba ko Lord, isa na lang ni. Kay kung taga-amo ko liwat nga maka-survive ako, ang para si mo iyatag ko. Abot ang 2022, nakabawi na kami ni Sabaw, nakabawi na, ginatag, nakaginoom. Kung ang ginatag mo kaduwa ikatatlo, si katatlo, ihatag ko ang paragid sa imo. Kaya ginano giman sa Bible, nga ang 10% dapat ihatag. Kung pilang income ko sang nagabot na 2023, dire na sa 2023, dira nakita ang blessing nga dako sa kunya kabuhi. Kaya man, ba ko Lord ihatag kung para sa imo. Kung pilang income ko sang 2021, ginduble ka ginawa ko income na dadlaw, nagdako ang income nagdako ang income ko. Kag salamat la sa ato nga Ginoo kung ano kayo Ginoo sa kunya kabuhi. Kung paano yang ko gin-bless. Ang isa lang kalat nga ginpangmuyuan namon, subong 4 na kalat ang ginatag sa amon. Amo na kayo sa kabuhi. Kag hindi lang ginano. Kung ano kadako sang si Nice, dira na mo nang ginakuha sa business namon, ang ginabayad namo sa school ni Nice, kay si Nice, sa private namon sa ginbutang, kay hindi bla si Nice, dira na mo ginakuha, tanan ang ginagasto namon. Kag hindi lang may inablos pa ko ginapa eswela, kag hindi lang sa inablos ko, gahatag pa kuya sa akon nga ginikanan sa uma. Every month gipadala ko sila, kag gabulig pa ko sa mga utoy ko kung sino dapat na kon nga buligan. Kagamon na kag kayo sang Ginoo pagkasama kabuhi subong nga 2023 blessing pagid kay si Mrs. Frednan sa subong. Amo na kayo sang Ginoo sa amon nga kabuhi. Amba ko hindi ko na isayang. Hindi iyatag gugid para sa iya. Siling gani sa may Proverb 3:5, trust in the Lord with all thine heart, lean not into thine own understanding. No? Saligan mo ang Ginoo. Hindi lang siya nga salig, halingin sa imong tigipuson kung paano pagsalig mo siya. Kay tiyang Ginoo naga-provide sa aton sa patadlaw ta kung ano ang gina-bless siya sa aton. Hindi tiya magsalig sa aton nya nga kagulingon lang. Nya wala tiya gin sa aton nga Ginoo. Kagamulan no mayong aga pastor. Salamat ta. Sound check. Mayong aga man, Brad. Salamat gid no sang testimony ni Brother Jomar. Do kanami to sang lat nga ginpatinugan sang duta kag si Mrs. siya may ara sang balon. Joke lang na, Brad. Ang manabi ang nabatian ko kay na. Okay, dalayawon gid ang Dios. Sa Matthew 6:33, sila ni Jesus. Familiar gini sa aton tanan. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Sila nga unahan, yung lang bala ang akon nga ginharian. Kagang akon nga pagkamatarong. Sunod ka mo sa akon nga mga ginahambal sa inyo. And sila nga, ari ang promised blessing. All these things shall be added unto you.
Ining tanan-tanan, idugang ya sa aton, amat-amat. All these things shall be added unto you. So, prosperity of the tithe payer. Ginpangako, gina sang Diyos sa aton tanan. And number 3, permanent rewards in heaven. Ang mga nagahatag sang tithe sa Ginoo, hindi lang diriya ginabless. Kay kanugon lang man, kung asta lang diri ang aton pagpangabudlay. May ara man reward nga permanente digto sa langit nga ginahambal ang pulong sang Dios. Philippians 4:15. Now ye Philippians, know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me. Siling ni Paul, wala sa may nagsuporta sa akon. As concerning giving and receiving, but ye only, kamo lang gid, ang nagabulig sang akon nga misyon. And then verse 16, or even in Thessalonica, ye sent once, nagpadalaman kamo, kaisa, and again unto my necessity. Verse 17, not because I desire a gift. Sila nga nagpadala kamo or gina-encourage ko kamo nga magsuporta, maghatag sa Ginoo. Wala ako naghandom nga makaangkon sang inyo nga ginahatag. But I desire fruit that may abound to your account. Gahandom si Paul nga ang mga giver nga Christian mag-upod sa ilang account sa langit ang ila ginahatag diri sa duta. Fruit that may abound to your account. Verse 18, but I have all and abound, I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you. Sila nga ang nabaton ko halin sa inyo, nga ginpadala nyo kay Epaphroditus, siling ni Paul, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Siling yang inyo nga sakripisyo, nga ginhatag sa akon, nahamutan ang Diyos sina, nga sakripisyo. Kaya nga aman, because ang pag-support nila kay Paul, na convert sa mga kalag na nagkalaluwas. And amo ina ang sweet smell sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Nagalambot ina sang pagluwas sa mga kalag nga wala pa nakaangkon kaluwasan. Nantawan niyo bala ang ini nga bata in John chapter 6. Pero minyo na ninabatian nga istorya na si Jesus namangkot kay Philip kung diin sila makabakal sang tinapay para ang 5,000 men makakaon. Pero ang isa ka disciple sila niya may bata diri, may 5 ka tinapay kag 2 ka isda. And then verse number 5, shortcut to naton. Verse 11, and Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples to them that were set down, and likewise of the fishes as much as they would. Kung lang tawon mong istorya, sa piyak ng mga libro, may 12 baskets full. May sobra ang ginhatag sang bata. So, hindi tanan naton pagbaisan kung kay sino nagkadto ang sobra, but sigurado ko ang bata nakabaton gidto. Pero hindi lang amo sina ang blessing sang bata. Kay siling ni Jesus, it is more blessed to give than to receive. Hindi better, ang iban ginaisla nila it is better to give than to receive. Pero si Jesus, sila nga, it is more blessed. Nalipay ang Diyos kung maghatag kita. And can you imagine, sang wala pa napatay si Jesus, naghatag ang bata sang 5 ka tinapay, 2 ka isda, hasta subong. Ano na tuig subong? 2023. Sige gyapon istorya ta
sa ginhimo sini nga bata. Ano ayan kadako ang reward niya pila ka adlaw sa langit. Kung maghatag lang gid kita sang parte sang Dios, sobra-sobra tani nga blessing ang mabato naton. Hindi lang diri, kundi digtuman sa panimalay sang Dios. Pero kung magsupot kita sang aton nga manggad, diri lang sini nga kalibutan, do amo ning gwa nato no. Yes, dako aton balay, may manami kita nga salakyan. Pero siling ni Paul in 1 Corinthians 3:12, if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, kung diri lang kitaya magatipon sang aton nga manggad sa sini nga kalibutan, siling ni Paul maabot ang tion nga sunugon ini sang Dios. Every man's work shall be made manifest, for that day shall declare it, because it shall be revealed by fire. And the fire shall try every man's work of what sort it is. Hindi bot silingon nga sunugon sang Dios imo balay, kundi maabot ang tion nga pila ka adlaw ang aton nga works sunugon sang kalayo sang Dios. Kag kun hindi ini putli, masunog ini kag makadto sa abo. Kung diri kita nagpundar sang aton nga kabuhi sa bulawan or material things, mangin abo ini. But siling diri, if any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Madula ta. Do parehos lang nga nasunugan kita balay. Sino diri kaagi sunugan balay? Wala. Salamat sa Dios kay wala. So imagine nyo bala kung ang inyo balay masunog. Ang tanan nyo nga trabaho, ang income, ginbutang nyo dara, ginpundar nyo sang inyo balay. Ginbakal nyo washing machine, mga gamit, kung ano-ano dira, mga pagkabutang tapos sunog. Ano aihan ang batyagon mo? Dumabuang ikaw, pero amo man ining batyagan pila ka adlaw sang isa ka Kristohanon paglambot niya sa judgment sa aton nga Dios. Ang tanan niya nga pagpangabudlay diri sa duta maging wala pulos. Kung wala siya nag-alagad sang matudtuod sa Dios. Pero siling diri masunog, pero ang iya kaugalingon maluwas. Maluwas siya sa kalayo sa impyerno. But silingon, save ka, pero wala ikaw reward digto sa langit. Amo ning ginhamba ni Jesus, lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through, nor steal. Digto sa langit, wala to ya sang may makawat sang imo nga manggad. Wala man to sang tanga, o kun ilaga, o kun anay, nga mag-utpot. Protektado ina to sang aton nga Ginoo. Hebrews 6:10, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have shewed toward His name, in that ye have ministered to the saints, and do minister. So pag gusto ikaw, work, labor of love, sa ngalan sang Ginoo, kung mag-minister ikaw sa mga alagad sang Dios, batunon ina sang Dios. Pero hindi ina pagkalimtan sang Dios ang aton pagpangabudlay. Matthew 10 verse 42, siling ni Jesus, and whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water, only in the name of a disciple, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward. Hindi mo madula, bisan ano lang nakagamay, pero hindi mo gid madula ang imong reward kung ihatag mo na sa Ginoo. So, permanent rewards in heaven someday. Review naton sang gamay, tithing to our faithful business partner. Number 1, para mag-progress ang ministry sang aton nga Dios.
Number 2, prosperity of the tithe payer. And number 3, permanent rewards in heaven. Christ is the head of our business. I hope si Kristo ang head sang imo nga negosyo. I hope nga handumon mo man nga sa imo nga negosyo nga ginamanage si Kristo gidya ang head sina, hindi ikaw. The unseen manager in silent partner in every transaction and worthy to be honored with all of our substance. Mga muyo kita sa aton Ginoo. Heavenly Father, we thank you sa tanan nga blessing, financial, nga imo ginhatag sa amon. Gintagaan mo kami wisdom, gintagaan mo kami Ginoo sang knowledge, kung paano Ginoo padalagano ng amon nga negosyo. Kag sa sina Ginoo nga negosyo, naging blessing sa amon. Dara kami nagakuha sa amon pagkaon, nagakuha kag nagabakal sa amon nga mga bulong. But Lord, may we realize ngang tanan-tanan ni gali Ginoo halin sa imo, kag kun hindi namon pag-ibalik sa imo, hasta lang kami dira sa gihapon sa sina nga blessing. Ang masubo pagid kung ikaw mag-akig sa amon kag i-curse mo ang amon mga pinangabudlayan. And Lord, salamat gid kay wala ka lang nagtudlo sa amon nga maghatag sang amon pinangabudlayan kag magbalik sang imo nga parte sa amon. Ikaw mismo ang amon Dios kag manluluwas. Ginhimo mo gid ang inang paghatag sang imo nga kabuhi didto sa cross sang Kalbaryo more than 2,000 years ago. God commendeth His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kung wala mo ginpunggan ang imo nga anak, ang imo bugto nga anak na ginhatag sa amon, nga punggan mo Ginoo ang mga material things na i-bless sa amon. Lord, salamat gid sa siningation nga nabatian namon ang pagtudlo sa imo nga pulong. Amon pangamuyo na hindi lang tani hasta lang Ginoo sa pagpamati, kundi himuon gid namon sang amon nga mga kamot, sang amon nga kabuhi, ang amon pinamatian. And Lord, we pray nga ikaw gid magabless sang tanan-tanan nga amon Ginoo ginaposes sa kabuhi, so that maging blessing man kami Ginoo sa imo, kag maging mag-progress man ang imo nga ministry. Initanan ginapasalamatan namon kag ginabalik ang pagdayaw sa ngalan ni Jesus nga amon manluluwas. Amen. Salamat gid.